mo dito si Uncle. He's just cooking batch by batch, plate by plate nung kanyang legendary char kway teow. Sa video na to, welcome back to Singapore! At kakain tayo ng 10 must-try street food dito sa Singapore. Dadalaw tayo sa isa sa mga most underrated hawker centers dito sa Singapore. At kakain ng iba't ibang masarap. Rin ito mas makapal pa sa kilay at balbas ko. Authentic. Welcome to Singapore, pare. Cheers! At walang kapares sa Singaporean food. Ready ka na ba? Tara! Singapore, isang islang syudad na bansa na madaming daanan. Just a tiny red dot on the map, yet a monumental story of transformation. In 1965, Singapore was thrust into independence, facing an impossible future. Mahina ekonomiya, no natural resources, and a multi-ethnic population. Pero ngayon, ang Singapore is not just living in the present, but is relentlessly preparing for the future. Mga higanting gusali at multinational na negosyo ang makikita mo dito. Punong-puno ng mga turista at punong-puno ng pag-asa. Malayong-malayo na mula sa mahirap na pinagdaanan nila. At pagdating sa pagkain, meron sila tinatawag dito na hawker center. Ito yung mga food courts kung saan may mga individual food stalls na nagbebenta ng kanya-kanya signature Singaporean dish. At ito yung nagmimistulang melting potluck para sa diverse culture ng bansa. Kung saan ang Malay cuisine, Indian cuisine, and most dominantly, ang Chinese cuisine, ay matitikman mo lahat sa isang bubong. There are more than 100 registered hawker centers sa buong Singapore at halos lagpas 1,000 food stalls. At ang tanong, Chewy, sa dinami-dami ng hawker centers sa buong Singapore, ano yung masarap kainan? Okay pare, touchdown. Nandito na tayo sa Old Airport Road Food Center. Pare, I miss this kind of vibes. The hawker center vibes. Alam mo na sa lalim pala ng bubong, sobrang daming food court, sobrang daming food stalls rather. Noong 2022 ay nanggaling tayo dito at nakalibot na rin sa ilang mga pang-turista na hawker centers katulad ng Chinatown at Maxwell Food Center. At marami-rami na rin tayo nakakain ng authentic Singaporean food. At pagkatapos ng 3 taon, it's time to rest back. At sa series na to, samahan niyo kung puntahan ng ilan sa mga underrated at local hawker centers na wala ganong turista at paborito ng mga lokal. Katulad na lang dito sa Old Airport Road Food Center. Pero itong Old Airport Road, bigyan ko ng konting history. Kung nagsimula yung Old Airport Road, na-establish siya noong 1970s. Ito isang house street hawkers from the former Kalyang Estate. Which is dati, ito yung runway ng Singapore, yung Kalang Airport. Tapos yung airport na yun nag-close noong 1955. Pero noong 1970s, yung mga hawker stalls sa malapit doon, sama-sama sila sa isang complex, which is ito yun. Sabi nga nila, di ba yung Maxwell, yung Amoy Food Center, Newton Food Center, medyo mga pang-turista na yan. Itong Old Airport, isa to sa mga paborito ng mga lokal, mga Singaporeans since 1970s pa. Anyway, nakikita ko na yung unang food spot natin. Gutom na ako, kumain na tayo. Here? Yeah, chili. Hello. Okay, Pops. Unang food trip natin. Simulan natin sa napaka-Singaporean char kway teow. Michelin Beef Gourmand sila. Singapore Best Foods 2017. Ang daming award nito. So, ito si Uncle. Okay, pare. Ito yung pinaka-char kway teow natin. Oh, that's nice, Uncle. Okay, pare. I'm just loving the action. Kita mo dito si Uncle. He's just cooking batch by batch, plate by plate nung kanyang legendary char kway teow. At sige, umorder na tayo dahil wala pang laman yung tiyan ko. Tara! Ay, lalagay na yung mga ingredients. Goes in Philippines! Oh, look at that. Thank you! I'm not very good. It's okay. Thank you so much. Okay, pare. Let's dig in. Kumain tayo ng char kway teow. Look at this. It's been a long time, pare. Sobrang init pa. So, may mga cockles siya. Yung flat noodles natin. May round noodles din siya. And so, makikita mo, may flat noodles siya. Yung typical na char kway teow noodles. Tapos parang may liver din to. May cockles. So, nakikita. Parang seafood. Yung itlog, nandyan din. Toge, meron din yan. Sige, pare. Kuha na tayo. Ayun, Pops, kuha na tayo. So that, welcome to Singapore, pare. Cheers. Oh, wow, manghang. Inanghangan nga niya. Ang sarap. Hindi ako magre-reklamo. That wok hei aroma, yung itlog, pare. May konting tamis,
Ma-pepper din siya, and then yung atay, lasang-lasa ko. Yung noodles natin, ang daming texture, may soft, chewy, flat noodles, may round noodles, and then yung toge. Nagbibigay na extra crunch. Ano yun? And gusto ko this time try yung ano, yung parang may cockles, parang siyang clam. Yung nakakatawa dito, sobrang bigat lang din eh. I can't stop eating, sorry. Grabe pare. Alam mo, nakakatuwa ito nakakamiss sa Singapore. Yung Singaporean na ano, na bumibili rin ito, sabi sa akin, good choice daw na dito ako pumunta. Kasi ano nga daw to, very local nga daw tong ano, food center na to. Alam ko, ang taas sa carbs nito, ang taas sa calories ito, pero ngayon ba kayo? Samahan nyo kumain. Sabay-sabay tayong huwag mag-diet, pero kailangan mag-workout. Anyway, ubusin ko na to, then hanap natin next food trip dito. Having here, right? Yes, having here. Okay pare. Next natin, meron tayo ditong pork belly curry rice. So yan, si auntie. Siya yung maglalagay, naglagay ng kanin, nag-scoop ng kanin. And then, the veggies. Nice, daming repolyo nun. Then, maglalagay siya ng itlog. And then, oh, this is the pork belly. Grabe, lambot. Nice. Okay. And then, kinakat niya. And then, ito na yung pinaka-curry sauce. Oh, extra sauce. Black sauce. Black sauce. Oh, look nice. Nice. Okay pare, next. Ito na yung ating pork belly rice. So, wala to sa plano ko. Pero nakita ko, uy, mukhang masarap. Look at this pare. Very vibrant, colorful, neon-like, neonish. Color orange yung sauce niya, yung pinaka-curry niya. And then may black sauce na siya tinatawag. Okay, thank you. This is the ice Milo. And dumating na yung Milo ko. Alam mo, ang gusto kong gawin, tikman muna yung pinaka-sauce niya. Kanin muna, tapos yung pinaka-sauce. Grabe no, ang ano niya, sobrang gooey. Ayan no, ang sticky niya. Parang ito yung pinakamalapot na curry sauce na nakita ko. Okay, cheers. Okay. Okay. Very subtle. I mean, of course yung curry flavor nandun, Chinese curry siya eh. Masasabi mo hindi siya yung Indian masala curry na sobrang mas spice. Ito sakto lang, very subtle pero nandun pa rin yung curry flavor. Sobrang sticky. Yeah, definitely malapot siya. Okay, I'm ready for the protein. So this time, okay, wait lang. Ito yung kailangan natin gawin, yung itlog. Ay, matigas na, sayang. Mas masarap sana kung yung itlog medyo mamasa-masa. Gusto ko lagyan ng extra black sauce. And kuha tayo ng pork belly, kuha tayo ng itlog, kanin. Okay, cheers. Oh, that pork belly. Ang sarap. Yung pork belly pa lang, malasa na. Basically, braised siya, matoyo siya. Sobrang lambot. Ang kapal ng curry, abe. Ang kapal. Yung curry nito, mas makapal pa sa kilay at balbas ko. Ang harap. Wala marereklamo. Yung pork belly sobrang lambot. Bagay na bagay ito sa curry. And then yung black sauce niya, parang lang siyang dark sweet soy sauce eh. Okay. Isa pa. Gusto ko try this time, maggulay naman tayo pampals konsensya. Yung gulay natin, lagyan natin ng curry. So, cheers. Alam ko yung magiging lasa niya. Basically, parang sinabawang repolyo lang din. Panalo. Wala akong masabi. Sabayan mo pa yun ng very ice cold Milo. At gano'n, ang sarap ng Milo pag nasa Singapore at Malaysia ka. Iba yung sarap niya compare sa, alam mo yung magbibili ka sa 7-Eleven. Sarap. Isa pa. Alam mo, isang challenge lang dito. I mean, masarap, malaki portion. Pero, if ko-compare mo sa Pilipinas economy, Pilipinas prices, medyo may kamahalan siya.
Anyway pare, may mga ibang nagsasara na, pero marami ko naman bukas. Proceed tayo next food trip. Hello, one spicy ota. Okay pare, next, nakita ko tong sikat din to. Ito yung Hong Lim Curry Puff. So basically, para siyang empanada. So yung laman niya, pinaka-curry. Tapos may 4 na flavor sila. So yung pinili ko, ota ba yung tawag niya? Ota. Spicy ota. Bahala na, tingnan natin. Okay. So para siyang ano, medyo hindi ko maintindihan kung anong klaseng pagkain to. Feel ko ano eh, para tong otak-otak. Parang fish paste. So, tingnan natin. Oo nga. Oh, definitely, it's freaking spicy. Curry flavor na nun. Ang ganda ng consistency. Yung pinaka-bread pa lang nila, parang pinaka-empanada. Ang ganda ng kalidad. Flaky, crispy. May konting lambot pa rin na parang tinapay. And then, manamis-namis na rin siya. And then yung pinaka-loob natin, basically parang siyang spicy fish paste, parang ganun. Malat-alat din siya. Tapos yung texture niya, nagugulan ako. Parang siyang tofu yun. Parang tofu siya. Anyway pare, okay na merienda to. Hanap pa tayo next food trip. Pansinin mo, dito sa Singapore, bawal lang mahiyain dahil kanya-kanyang diskarte para makakuha ng lamesa. O kaya naman, huwag kang mahihiya na makishare ng table at sabay-sabay kayo kumain ng mga kapwa foodie mo dito. Pansin mo, iba dito, nakapangbahay lang, walang arte-arte at gusto lang nila kumain ng masarap na Singaporean food. At speak of Singaporean food, halika, maghanap tayo ng next food trip. Okay, next, nandito tayo sa legendary Nam Sing Hokkien Fried Mee since 1960s, Paps. Yung medyo luma pa yung airport road noon, yung airport food center, nandito na rin talaga sila. Iba pa yung pwesto nila. So, legendary na rin to, generation by generation na napasa-pasa ng binibenta nila, tinatawag na Hokkien Fried Mee. So, basically, para siyang bihon na merong puset, na meron ding hipon. So, ini-stir fry siya. So, makita mo yan si Master na sa loob. Tuloy-tuloy luto niya, mabilis yung turnover. Para na siyang makina na alam na yung ginagawa kada segundo. Ayun pare, so nandito ako sa likod ng kusina nila. So parang nakakulong ngayon. Si Uncle yung sinasabi kong makina, sabi ni Sir, siguro feel ko daddy niya na to eh. Walang tigil daw yan mula sa isang umaga hanggang alas 9 ng gabi nandito sila. Isang produkto lang binibenta nila. At sabi ko nga, sa pag-iikot ko sa Asia, kapag yung isang tindahan, isa lang yung binibenta, somehow it's a good sign dahil nagpo-focus sila sa quality. Anyway, umorder na tayo. Thank you so much. Thank you so much. Okay, pare. Let's dig in dito sa ating Hokkien Mee. Ang babait ng may-ari. I mean, nagigets ko ba sila successful? Sobrang friendly nila. Anyway, let's dig in. So, makikita mo may dalawang klase na noodles dito. May bihon, tapos yung pinaka-egg noodles. And then, may mga big slices of shrimp. May slices din ng puset. Sige, gawin ko. Gusto ko nang tikman yung pinaka-noodles. May spoon sila, no? Kasi medyo, maninipis, eh. Para madali mong makain. Cheers, pare. Wow. Lintik sa sarap. Ay, grabe. Ang ganda nung pagka-blend ng itlog. Ang kada butil ng scrambled egg. Naging creamy siya, naging oily. Tapos sumasama sa bawat hibla ng noodles. Ang sarap nun. And then yung woki na lasa nandun. May mga togi din yung lalasahan. Gisado flavor. Pero sabi nila, mas masarap yan if titimplahan mo ng, diba? Para sa Pilipinas lang din. Kalamansi. Tapos buhusan mo ng sili. Ayan. O diba? Nasama rin yung buto. And then halu-haluin natin. Haluin natin. And this time, kakagat naman ako nung may hipon. Sige. Kagat tayo nung may... Uy, ang sarap nito.
Kaya may hipon, tsaka puset. Okay, cheers! Hop! Kaya, nung dinagdagan ng patis, parang mas kailangan nga siya ng patis para mas umalat. Doon, masarap na siya kasi isa. Kung ako lang, tama. Magandang may patis. Di sili, bibigay extra hang. Suwabe pare, ang simple lang pero suwabe. Parang, okay, nagigets ko. Quality is quality. Tapos yung puset, yung hipon. Welcome to Singapore. Ang bira, sa sarap. Anyway pare, medyo nabubusog na ako. Pero hanap pa tayo ng mga ilang pagkain dito sa Old Airport. Cheers! Okay, Pops, ito na natin Nyonya Chendol. Isa tong award-winning chendol. Ang chendol, basically, parang siyang halo-halo nila. Shaved ice siya na may iba-ibang toppings. Pero usually, katulad ito yung classic. So, meron tong parang yung green gulaman nila, sweet corn, tapos gatas, shaved ice, tapos yung pinaka-brown, yan yung parang tinatawag na kachang. So, basically, parang brown sugar syrup. Sige, halu-haluin muna natin. Nakikita ko, si Uncle kanina, inahalo nyo sa ilalim. Ayan, hinahalo niya sa ilalim eh. Ginagaya ko lang siya. Pero ba't ganun? Parang hindi ko magawa. Sige, alam mo, mamaya ako na. Gusto, umaapaw na eh. Tikman ko muna. Cheers! Ang refreshing. After lahat, ng savory, gravy-like, and very flavorful naman na kain natin. Pang-palate cleanser. Yung kachang, yung parang sweet syrup, parang siyang roasted na sugar eh. Parang ganun. I mean, ayun, alam mo na kaya ng latik, di ba? Basically, latik. Ito, watery version lang siya. Mais masarap, matamis, yung jelly, extra texture, shaved ice, it gives you extra coldness. Parang yung ex mo. Ang sobrang refreshing lang ito. Alam mo, maganda lang sa Singapore, pansin ko, sobrang friendly ng mga tao talaga. Like, kanina pa ako, nakita na, nagka-camera ako, kumakain ako. Ngiti sila ng ngiti, tawa sila ng tawa, lalo yung mga medyo mga lolo-lola na. Tawa sila ng tawa, tungtuwa sila. Ano, panalo to? Okay, ganda to. Kasi, nare-refresh yung palate ko. Ready pa ako maghanap ng uling kakainin natin. Gusto yung medyo bigatin. Okay pare, so habang naglalakad kanina, may nakita ako sa HK Bakery. Ito, meron silang pastry dito na tinatawag na. Ito yung tinatawag na honey roasted pork. Tikman natin. Parang siyang pie. O, alam mo yung basically pie sa McDonald's, Jollibee. Parang ganun. Tapos yung corne niya, hindi ka lang, ano? Yung karne parang asado manamis-namis, medyo smoky. Dawa ko para sa akin medyo kulang ng karne. Anyway, tinigman ko lang dahil mukhang masarap. Hanap tayo ng huling food trip natin. Philippines. Can I have one coriander? One? I take? Just one? Okay. Sesame. Thank you. What's that? Nut? Okay. Little. Thank you. Thank you. Pare, last food trip. Bigatin to pare. Look at this. Braised duck rice. Siyempre sa Singapore ka. Tapos natin ang braised duck rice. Anyway, may free soup yan. Tikman natin. Wow, very herbal ang lasa niya. Hindi ko in-expect. May konting sweetness. There's a funky anggo taste to it.
Okay, lasang herbal soup. I mean, I'm not a fan, pero baka ikaw fan ka niya. Punta na tayo dito. Look how pretty that is, pare. May marereklamo ka ba dyan? Ang ganda, no? So, may beans. So, may peanuts tayo dito. May tofu, egg. Ito parang sambal or chili paste. Ito may red sauce. And then yung pinaka-braised duck natin. Sige. Gusto ko tikman muna yung braised duck lang. Tsaka kanin. Ay, wala munang sauces. Cheers. Moist, tender, juicy, flavorful. Kahit yung balat moist na moist, sarap. Okay, this time, haluan na natin ang mga sauces. Ito meron tayong chili. Ito meron tayong chili. Ito parang red sauce na hindi ko masabi. Buha tayo ng kanin. Konting cilantro o coriander. Cheers! Wow! Oh, wow! Taksil. Ang anghang niya. Woohoo! Bawal siya sa weak shit. Manghang. Like, Thailand anghang. Ganun yung chili niya. Pero masarap. Medyo garlicky lasa naman mag-garlic Tapos parang may toasted na flavor din. Ang sarap ito. Kasi coriander, nagbibigay ng extra bango. Diba sa Philippines may hawker chan, may eat fresh. Ito iba yung atake niya. Iba yung pagka-braised duck. Parang, alam natin yung ganitong flavor ng braised duck. Hindi siya sobrang how do you say this? Hindi siya sobrang star anise. Hindi rin siya sobrang flavorful, pero masarap. Sana na-gets ngayon. Alam mo, minsan may mga pagkain na minsan sobrang malasa na minsan nakakaumay. Ito hindi. Sakto lang din talaga. Sa laking tulong ng coriander. Tapos malaking tulong din yung coriander. Sige, kuha tayo ng itlog. Kuha tayo ng parang tofu nila. Konti ng chili. Dahil manghang pala yun. Tapos kumuha rin ako ng mani. Cheers! Oh. Ano? सुनो है बलिए दिल की सदा तेरे लिए मैं कब से रेडी खड़ा. The history of Indians in Singapore is a legacy of British colonialism, beginning with the arrival of Indian laborers, soldiers, and civil servants in the 19th century, bilang suporta sa colonial administration nila. Pero ngayon, Indians in Singapore are a significant minority ethnic group, comprising about 9% of the total population and forming the third largest community, at karamihan sa kanila ay naninirahan sa tinatawag na Little India. Located dito sa Buffalo Road, nagsimula bilang isang cattle trading area at saka umusbong ang population ng Indians. Shops, food stalls, amenities, and other Indian establishments catering to this growing Indian population flourish. There were garland makers, astrologers, goldsmiths, moneylenders, tailors, restaurant owners, and shop owners selling luggage, saris, spices, and other provisions from India. At ang pinakasikat na market dito na nagsimula noong 1915 pa ay ang market na pupuntahan natin ngayon. Welcome to Teka Center. Oy, pare, touchdown dito sa Teka Center is kind of overwhelming dahil sobrang daming food stalls. Si Cole, matawag ito magsalita. 2022 pa, nung huling punta ko dito at ngayon it's time to rest back. During that time, di pa ako nakakapunta ng India. So, yung standard ko ng Indian food, hindi pa sobrang lawak. Ngayon, kahit pa paano masasabi ko, I tried a lot of authentic Indian street food, Mumbai, Delhi, kinamay, sinabawan, kinamay ulit. Pero dito, syempre, to be fair, mas organized, mas sanitized, at pero ang tanong, nun din ba siya kasarap? Pero ang isa ko pa na-expect dito, kahit pa paano, pricier yung mga pagkain nila. Anyway, hanap tayo ng unang food trip dito sa Teka Center. This hawker center is really built different dahil kita mo naman ang buhay, makulay, at amoy-namoy mo mga spices galing sa biryani at chutneys. Closing to a million population of Indians here in Singapore, they just go here for lovely comfort food na kanilang napakalaking bansa. Katulad na lang ng unang food trip natin na tinatawag na Dum Biryani. Dito sa Yakader Okay, pare, Muslim unang food. food trip natin, let's go with something big. Ito yung Yakader Muslim food. Nagbebenta sila ng Dum Biryani. So dito pwede ka mamili. May chicken, fish, lamb. So ito, kita mo to, isang buong drum. Sabi, tinanong ko yung owner kanina, sabi pang 4 na batch na daw nila to. So Pops, mabilis turnover nila dito. Anyway, siguro orderin ko yung pinaka bestseller nila.
na chicken biryani. Tara, baka maubusan tayo. Okay, pare, let's dig in. Unang food trip. Ito yung ating dum biryani. Makita mo, wala ka sa India dahil may spoon and fork. Tapos parang may curry tayo dito. Alam mo, gusto kong tikman to parang curry nila. Chicken curry. May karne rin siya. Sige, soup muna. Oh, that's what you like. All of the spices, the masala, the cumin, the thick curry gravy. Tulukan ba tayo? Siyempre, Indian food to. Magkamay tayo. So makita mo may fried chicken tayo dito. Yan yung pinili ko. Alam mo gusto kong tikman? Yung kanin muna. Ang sarap sa kamay. Look how moist that is. Sobrang hydrated yun na ng sauce. Cheers pare. Star anis pa. Sarap. Panalo. Sobrang hydrated na nung kanin. All of that sauces. Parang nagme-melt na sa bibig mo eh. Kain tayo itlog. Lasang normal na itlog. Ang sarap ng biryani nila. This time, ito yung kuha tayo nung pinaka-chicken curry. So wala pala siyang laman, buto lang pala to. Pinakasa niya lang ako. Ito yung pinaka-fried chicken natin. Tikman natin yung leg part. I mean, okay. At that's flavorful na expect ko. Masarap pa rin naman. Maganda kasi doon. Kasama na ng sauce ng biryani. Nakakatawa lang kasi tipin mo nang galing na ako ng India na 2 beses. Noong 2022, di ba nakapunta ng India noon. So parang standard ko pa ng Indian food noon is Malaysia at Singapore. Ito kahit paano masasabi natin mas mataas sa standard natin dahil nakapag Indian na tayo mismo. And another huge difference, bukod sa quality ng lasa, is yung presyo. Ito medyo mahal na rin to. Pero grabe, masasabi ang sarap. Siyempre, sa Singapore ka, malapit sa Malaysia, may tarik din sila dito. Ha? Di masarap. Di siya sobrang lasang tarik. Parang lasang tubig. Uy, may bonus pala tayo dito. May liver. May curry sauce tayo dito. Lagay natin sa chicken. Nice. And then let's have a bite. Cheers. Panalo. Ang sarap. It's like Indian food heaven. Anyway, Paps, ubusin ko na to. Then proceed tayo next food trip. Next food trip natin. Ito yung nakakatawa dito sa Singapore. Siyempre, may mix of culture na sila. So, ang rojak basically, it is a Southeast Asian cuisine. So, para siyang salad nila. Ang rojak means sa Malay, means mix. So, nakakatawa dito, Paps. Ay, ang katulad nito. Grabe, look at that. So, ang nakakatuwa dito, mamimili ka ng iba't ibang fried goodies with batter. Ay, makikita mo may coconut, may prawn, may egg, may plain flour, may fish cake, may fish fillet, tempeh, hotdog. Tapos dito, may mga laman loob, atay. Sige, try natin. Okay, so basically, kuha ka ng trip mo. Sige, try natin tong prawn. Medyo mahal to $2. Try ko tong coconut. Try natin tong fish fillet. Tapos siguro kuha tayo ng liver. Ayan, so kuha din tayo ng liver. Ayan, sorry, medyo against the light. Tapos ang gagawin mo, pag nakakuha mo na, bibigay mo sa kanila. Yeah, thank you. Ano, here? Ayan, Pop, so dito gagawin. So piprito siya. Okay, ipa-fry siya. Basically, pinapainit lang siya kasi fried na siya. So parang rene-refry lang siya. Pinapainit lang. O, yan na. So, luto na. And then, it goes in. And then, dito, icha-chop. So, So, china-chop na yung ating okoy. Goes in. And then, ito naman yung fish fillet. Next is yung coconut. Kakaiba, no? Coconut. So, parang siyang coconut bread. And then, our fried atay. Chicken liver. Gulay. Cucumber tsaka sibuyas. Okay, dito. Ito yung rojak sauce nila. Yung parang spicy rojak sauce. Nasa gilid lang siya.
Okay pare, let's dig in. Ito na yung ating Indian Rojak. This looks good. First time ko ito matitikman. Nakapag Malaysia, Indonesia na ako, pero never pa nakatry ng Rojak. Pero naririnig ko na to. Sige, gawin ko. Tikim muna tayo no. Ito, fish cake. Yan, fish cake. Kasi dip na. Kasi kailangan mo daw i-dip yan dito sa Rojak sauce. Cheers pare. Ang sarap. Panalo yung Rojak sauce. Expect ko parang curry siya, pero hindi. Parang siyang satay sauce. Sweet, peanutty, pero very mild yung anghang. Yung fish cake natin basically, parang odeng lang din na prinito, mas makapal. Ang sarap. Galing. Kaya pala daming kumakain dito. Next, i-try ko itong coconut. Ayan, coconut. Tapos sabayan ko, ito masarap. Sabayan ko ng isang malaking gayad ng sibuyas. Ang kapal. Dip natin dito sa Rojak sauce. Cheers. Kahit yung sibuyas, ang sarap, ang kapal. Parang kahit anong idip mo dito sa sarap, kahit sapatos, kwelyo ng polo mo. Kwelyo ng polo. Ano ko naisip yun? Ano ko naisip yun, di ba? Baliw na ako, no? Mga creative juices ko. Ito, yung lasa nito, parang siyang fried donut. Na may, coconut element. Try natin itong parang okay nila. I-dip natin. All of that sauce. Very, very shrimpy. Lasang-lasa mo yung hibon, para. Basically, parang siyang okay na mas makapal yung harina. Try natin itong parang premium. Ito yung chicken liver. I-dip natin sa Rojak sauce. And then, let's take a bite. Just intensely organy and livery. Pero, napapa-premium yun ng lasa dahil dito sa Rojak sauce. Sarap. Sabay mo ng sibuyas. Pops, hindi ko in-expect na ma-enjoy ko to. Kaya pala, nag-ikot-ikot ako kanina. Kaliwat kanan, may nakikita akong kumakain nito. Sa panong sibuyas. Anyway pare, marami pang pagkain dito. Proceed tayo next food trip. Okay pare, next food trip, sikat dito yung mga Northern Indian food. Meron sila tinatawag na naan. Basically, bread to. So, nilalagay siya sa tandoor. And then, may iba-ibang flavor din siya. May butter, may cheese, may garlic cheese, may garlic butter. At, yeah, medyo mahaba na yung pila. Umorder na tayo. Para let's dig in. Ito na yung ating, look at this, garlic, butter, naan. Actually, alam ko may cheese din to eh. Sige, ang init pa, bagong luto. So, kita mo kayo, nalinuto siya sa tandoor. Ah, grabe, sarap. Ang sarap sa pakiramdam. Ang init. Look at this. Sige, bahala na. Cheers. Ang sarap ng pagkano, smothered ng butter. May mga green onions din siya. Garlic bits, of course, and then ultra cheesy. Pwede ko kumain ng cheese pizza. Sarap. Tapos yung dough niya, hindi makapal, hindi manipis. May konting nguya, may konting lutong, and of course, very, very smoky. Malaking tulong din ng coriander. Yung iba, umibili pa sila ng curry pang partner nito. Marami akong kinakain ngayong araw, hindi na. Saka medyo pricey. Diba? Analo. What's that? How much is that? How much? $1, 80 cents? 80 cents, 3 pieces. आज की रात तुम सबको बुलाओ on the hard gross floor पे आओ. Okay, next pare, food trip natin. Snacks, Indian snacks to. May dalawang klase tayo dito. Meron tayo dito idli. Nakain natin to way back ng very street food lang, parang sa 20 pesos lang. Dito mga nasa 100. Tapos meron din tayo dito Indian desserts, pero punta muna tayo dito sa pinaka-idli natin. So idli, basically parang siyang rice cake, parang siyang puto. Tapos makikita mo meron siyang curry dito, and then may chutney, coconut chutney, and then parang may chili chutney rin. Hindi na ako magkakamay dahil tinatamad daw maghugas. Kuha tayo dito. Grabe, sobrang dense. Sige, kuha tayo. Sa coconut chutney muna tayo. Cheers.
Oh, nice. Alam ko fermented to eh. Itong rice cake na to kaya medyo maasim siya. Nice. Basically, yung coconut chutney niya, parang siyang medyo vinegary, coconutty, na may chili, may mga chili flakes. Okay, this time, gusto kong gawin, kuha tayo dito. And then, dip natin sa curry. Okay, cheers. Nasa curry nila. Kakaiba yung parang siyang curry sinigang. May sila sa masim dito ah. So this time, try ko dito sa parang red chutney nila. Yun sa kabilang side naman. Mas masarap yung red chutney nila. Parang siyang red watery syrup. Parang siyang red chili watery syrup. Parang gano'n. Yung texture nung pinaka-idli natin, basically parang kumain ng puto na mas dense, mas madali madurog. Okay, punta tayo sa mga desserts natin. Ito nakalimutan ko tawag dito. Sa para siyang hockey puck of sweet sugar. Bahala na. Cheers. Nasang hopya. Ang galing. Hopyang matamis. Ang galing. Pati texture niya, parang hopya din. Feel ko mang bean to eh. For sure eh. Siguro bean yun. Next, ito yung Jollibee. Ito yung extra sweet dessert na ikita mo, pare. Kung makikita mo, yung oil na yan yung parang sugar niya. Kakaibang sugar gamit nila eh. Hindi normal na sugar to eh. Okay, cheers. That's 5,000 calories in one bite. Oh, grabe yung tamis. Nagpapap talaga siya sa bibig mo. Basically, parang siyang donut. Indian Krispy Kreme. Mas sobrang oily. Matamis. May lutong din siya. Grabe yung tamis. Anyway, Pops, medyo nabubusog na ako. Pero may konting space pa yung tiyan ko para sa Indian food dito sa Teka Center, dito sa Singapore. Sa daan-daang hawker centers dito sa Singapore, kakaiba lang talaga dito sa Teka. Isang understatement na tawagin itong bisit maingay. Kumbaga, parang ang bansa ng India ay isinalalim sa isang bubong. Grab your food, find or share a table, then boom, enjoy! Ganun lang kasimple. But back on our food trip, and let's eat some local veggie dish called dosa. Okay, Pops. So, umorder ako dito ng dosa sa kakatuwa. Kanya-kanyang lagay. Ikaw maglalagay ng sauce mo. Sige, wait lang. So, basically, ikaw maglalagay ng chutney mo. So, ito, may red chutney tayo dito. Lagay ko. Konti-konti lang. So, ito may coconut chutney. Try natin tong parang yellow. Yeah, that's it. Tikman na natin to. Alam, gusto kong tikman muna yung mismong dosa na walang masala o walang chutney. Cheers. Salty, may konting sourness dahil fermented siya. May lutong and very fluffy. Sarap. This time, kuha tayo dito. Dip na lang sa mga curry natin. Dip ko dito sa parang yellow curry. Hop. Okay, sarap nun. Sobrang ma-pepper siya tsaka ma-cumin. Next, coconut chutney. Cheers. Mas masarap yung coconut chutney nila dito kaysa sa kanina. Next natin, itong parang red chutney. Okay, ito yung red chutney. Quality ha. Ito yung mga curries niya. Tsaka mga chutney siya. Sorry. Yung mga chutney siya mas masarap. Kahit yung dosa nila mismo eh. Maybe one of the best quality of dosa sa tikman ko. Ito, may chai masala tayo dito. Sana masarap. Sarap. Ito yung iniinom ko sa India. Oh, I love that spices. That star anise, that cumin, that cinnamon, that sweet milky aromatic tea. Ang sarap. Parang medyo nag-subside yung busog ko. Ito dinip ko sa lahat ng chutneys. Enjoy ko to. Pero more than this one, yung chai masala yung pinaka parang naging nostalgic sa akin.
Okay pare, last food trip. More daw ng mee goreng or Maggi goreng, tsaka banana parata. So ito na yon. So ito yung ating parata. Lalagyan na ng banana at honey sa loob. And then it goes here sa griddle natin. Okay, so dito niluluto yung ating Maggi goreng. So naglagay na sibuyas, togi, itlog. And then some, what's that? Parang karne. Naglagay na parang karne. Here comes the noodles or the Maggi. Ayan. Okay, ito na yung mga spices. Nilagay ng spices. Ito yung parang red sauce. Oh, nice. Look at that. Okay, so tapos na. It goes here. So dito naman, luto na yung, uy, yun ang gusto ko kinamay. Pati sa Singapore, kinakamay. Pero hindi yun yung akin. Oh, may extra sauce pa pala. Oh, sauce. Oh, ito na yung banana honey parata natin. Okay pare, last food trip natin. Tapusin natin to ng bigatin. Isang dessert, isang main meals. Look at this Maggi goreng. So basically, ito may Malaysian influence na siya. So, masasabi mong Indian, Malaysian cuisine na siya. O, Indian, Singaporean dish. So look at this very vibrant, reddish, delicado na Maggi. Yung Maggi dito, instant noodles din, parang sa Malaysia. Naalala ko na nag-India, kung marami rin ako nakita nagbebenta ng ganito, yung mamula-mulang noodles. Sige, tikman natin. Cheers. Sarap. It's on the saltier side, pero maumami siya. Ang galing, kasi sobrang malasa siya eh. How do you describe? Para siyang medyo beefy, Para siyang may beefy flavor. Eh, noodles natin sobrang lambot. Parang kala mo hindi ko kumakain ng instant noodles. May mga karne nga rin ng Pero feel ko hindi pala beef to, lamb. May mga karne ng lamb. Sarap. Yung sibuyas, malaking tulong din. Nagbibigay ng extra tamis. Ah, wait lang. Ito may sauce pala dito. Try natin with sauce. Ako para sa akin kahit wala na yung sauce. Parang masyadong matamis lang pag may sauce pa. Okay, try natin tong banana honey parata. Okay, try natin tong banana honey parata. Ayan, medyo nabiyak ko na siya. Ito simple lang no? Walang arte. Banana and honey, yun na yun. Cheers. Hop. Ang simple nung atake pero malinamnam. That sweet honey glaze, the creamy banana, the flaky, fresh, hot, delicious na parata yung bread. Bagay na bagay. Hindi ko tutusin, hindi na to pure Indian eh. May Indonesian influence na to. Masarap to siguro to pag may kondensada. Alam mo yung nakakatuwa lang dito sa Teka Center, no? O sa kahit anong hawker center dito sa Singapore. Yung diversity, pero meron siyang, alam mo yung common bonding. Katulad sa isang lamesa. Makita nagsishare ng table, kita mo may Indians, tas may Chinese. Hindi nalilimit sa lahi yung pagkain. Katulad ito, mostly Indian food, mga Indian food stalls na nandito. Pero ang dami yung nakikitang mga turista, mga Chinese, even Chinese na nakain ng Indian food. I mean, ang cliche man pakinggan, pero nakakatuwa lang na yung pagkain, ang daming nabibring together, ang daming na-unify. Siguro yun talagang ibig sabihin ng unity, yung pagkain. Cheers! Yeah, say hi, what's your name? So my name is Daniel. Daniel, you, what's your name? My name is Eka. Erica, what nationality are you? Singaporean. Singaporean, oh. I'm a Filipino, I'm from the Philippines. You want to say hi? Say hi! Hello. Thank you! Bye-bye! Nakakatuwa. Almusal ang sinasabing pinaka-importanting meal of the day. At dito sa Singapore, hindi yan nalalayo sa katotohanan. Dahil sa pagka-busy at workaholic ng mga Singaporeans, they need the food fuel para ganahan sila magtrabaho. At sa episode na to, samahan niyo akong kainan ang tatlo sa iconic breakfast food spots dito sa Singapore. Oy, pare, isang magandang umaga. Welcome pa rin dito sa Singapore. So for this episode, pare, kakain tayo sa mga ilan na favorite breakfast local food spots dito sa Singapore. At may makakasama tayo na alam mga pagkain sa Singapore. Welcome back, si Ki ng Foodie Mama PH. How are you, Ki? Hello! Good! Kilalanin may good old friend and fellow food vlogger,
Key of Foodie Mama PH. At matagal-tagal na rin siyang naninirahan dito sa Singapore. At alam na alam niya na ang mga bawat sulok na masasarap na kainan dito sa Singapore. It's been a long time. Yeah, I 2022 huling kita namin. 2018 pa kami unang nagkita talaga. Unang tanong ko sa'yo, how do you define Singaporean breakfast? Singaporean breakfast is very light and rich and tasty. Yung mga kakainan natin ngayon, masasabi natin na very, very Singaporean. Correct. Mag-start tayo ng light, then medyo heavy towards lunchtime. So, Okay, huwag tayo paligoy-ligoy pa. Punta na tayo sa unang breakfast food spot natin ngayong araw. Tura! let's go. सुनो ए बलिए दिल की सदा तेरे लिए Wala na akong hihingilin pa kundi simulan ng breakfast food tour na to sa isang kainan na nagbebenta ng masasarap at sumasabog na lasa ng iba't ibang Indian Muslim food. Welcome to Nur Faida. Okay pare, so dito nagsisimula yung breakfast food tour natin. Ibang klase aksyon. Dito ginagawa yung fresh parata. Dito pa sa Singapore, ibang klase lang din. Kaliwat kanan, makita ka ng mga parata shops. Pero itong restaurant na to, itong Nur Padaya, if I'm not mistaken, one of the best na nagbebenta ng ganitong klase pagkain. So, Pops, in-order namin isang roti tsunami, tapos itong roti na may itlog sa gitna. Nakakain ka ng ganito sa Malaysia dati, pero it's nice to try ibang version naman. So, making of parata? Yeah, yes. Okay. Hey, ganda prata ba? Eh, salamat mo plate niya. Nice. So dito, Pops, meron din sila iba't ibang klaseng curry. So pwede mo naman mamili rin pang ulam, may biryani rin sila. Pero syempre, breakfast, mag-roti tayo. Okay, Pops, ito yung roti tsunami natin. Ginugupit-gupit. And then, here comes the first layer of the curry. Oh, nice. Parang may lamb ata to. Is that beef? Yeah, lamb. A lamb, yeah. Kinugupit-gupit din. And then another layer of sauce. And then that yellow curry goes in. And then a touch of that sauce. Another kind of sauce. Oh, another kind of sauce, pare. Hindi natatapos. And then sambal goes in. Ito yung itlog. Yun ang gusto natin. Malasadong itlog. And then pepper goes in. At parang soy sauce din. Boom! Pare, unang food trip natin. Ano tong kainan na to? Saan mo ko dinala? So, ito ay isa sa mga sikat dito along Pahang Street. Para siyang Indian Muslim na restaurant. So, basically, it's halal food. Okay, okay. So, sikat siya sa mga prata for breakfast. Ito yung sikat nila, yung sangang burung. Okay. Sarang burung. Para siyang bird's nest Oo na nga, prata. alam mo, nakakain ako ganito sa parata sa Pinang, Malaysia. May ganitong version din sila. So basically, parata siya na may dalawang lang runny, creamy egg yolk, tapos may sambal sa gilid. Pero bago ang lahat, alam mo, medyo uhaw na ako. Siyempre, simulan natin sa hot and fresh tetarik. Tetarik. Okay, it's been a long time. Cheers. Alala ko nag-Malaysia ako, kaya ito yung dumadaloy sa dugo ko. Sarap. Pag nagpa-blood test ako, ang lalabas, tetarik. Ang sarap. Milky, sweet. So, Yung tsaka, mainit pa. mga sarap. Oo, kanina pa yan, pero mainit pa. Sige, digin na tayo. Ano simulan natin dito Simulan sa masarap? Tagin ko na parehas, Ki. Sige, basagin ko na parehas. Uy! Grabe naman ang satisfying niya. So look at that. So gusto ko i-smothered siya sa buong parata natin. And then, lagyan ko ng konting sambal. Ayan, so kuha ako. Okay, cheers! Kulang yung sambal. Harap. Okay. Parata is parata. Pero, ang ganda nyo, naging sobrang dense niya. Dahil dun sa egg yolk. Crispy siya sa labas, tapos flaky. Galing, oo. Tapos yung sambal, nag-add ng extra spiciness, sweetness. Parang, okay, nagigets ko. Ito ngayon perfect pwede rin na pang start ng umaga mo. Yes. Dahil heavy, mataas sa carbs, bibigyan ka ng enerhiya, at the same time, malasa. Okay, sarap. So, try mo naman ng merong mutton curry. Okay, try natin tong mutton curry.
Kuha ko dito konti. Cheers. Curry is curry, pare. Malambot yung pinakalamb natin. Yung, alam mo yun, all of the spices, the cumin, the chilies. Ibang klase lang din talaga. Alam mo, nakakatuwa pumunta ka na Malaysia, Singapore. Mga ganito klaseng flavor yung hinahanap mo yun. Yung parang humaga pa lang, kikilitin agad yung dila mo. Dahil dun sa anghang sa spices. Pero yung okay dito, hindi siya sobrang maanghang. Ay, oo Kumbaga, nga. sakto lang. Oo, tama no. Parang hindi yung parang painful na manghang. Galing, sarap. Okay, so next, ito yung ating roti tsunami. Ayun, si Ki, siya na yung maghahalo-halo. So basically, parang lahat ng sauces nila doon sa karinderya nila. Pinaglalagay, Correct, ganon. pinaglalagay na nila dito. Ayun, pare. Pati nga star anise, oh. Oo. So makikita mo, may creamy egg yolk din siya, may sambal. Ayan, ihalo ni Ki. Tapos may parang may mga lamb, ano na rin siya, lamb curry. So lahat ng lasa nandito Oo. na dapat sa prata. Ah, okay. O nga pala, yun pa pala, may parata siya sa ilalim. Kaya sa tsunami kasi yan, halo-halo Oo. na. In Singlish term, champu-champu. Naka-mix-mix na yung... Cheers! Ay, grabe. Literal, lahat ng curry, lasang-lasa mo. Yung yellow curry, Curry talaga. feel ko iba doon. Siguro may fish curry doon, may chicken curry, may lamb curry. Lahat Pinaglalagay na. Sabi niya, isa ka lang dito, di ba? Sige, lahat ng curry ko, papatikim ko sa'yo sa isang putahe. So deep yung lasa niya. Oo, ang savory niya literal. Like, if may definition yung savory, marahil ito na yun. Yung curry natin parang ito lang din. And then, mas may konting kick siya ng hanghang. Oh, nice. Sarap. Tsaka pansin ko sa mga lokal dito, yung classic roti sa kanila, ano lang talaga, yung medyo chewy siya na ano, hindi talaga siya yung crispy. Yung crispy oo na nga. prata, medyo modernized na siya na mas gusto ng mga bagets. Outside sa pagkain. Like, kamusta life dito sa Singapore? Sobrang okay. For a family, yung safety kasi number one. Okay. Parang hindi mo, kahit sabihin mong mahal talaga tumira dito. Parang yung quality na nakukuha mo sa buhay dito, parang worth it naman siya for me. But, hindi siya yung worth it na para mag-settle ka dito. Parang may hangganan lang siya. Totoo? Parang ganun. So, unless, kunwari, maging resident kami, or maging citizen, mas bababa yung gastos. Kasi yung may mga benefits na ganyan. Correct. Pag foreigner ka dito, lahat talaga palabas. Lalo na foreigner with a family. Pero masasabi mo naman na kahit paano sulit naman yung binabayaran yung tax. Oo Ramdam naman parang ganun. Ramdam naman, kahit saan ka naman lumingon dito. Yung perspective ng paggaling ka ng Pilipinas, lumaki ka ng Pilipinas, tapos nandito ka. Kasi mababa rin yung tax nila dito eh. Kung working ka, mababa yung tax nila. Then kahit saan ka pumunta, yung benefits ng safe na governance nila dito, mararamdaman mo. Healthy lifestyle. Kaya maraming matatanda na healthy pa rin dito. Makikita mo Tatrabaho everywhere. pa rin, no? Tatrabaho pa rin, no? Nag-workout. Magugulat ka na lang. Every after kakain sila, maglalakad sila. Tuloy pa natin mamaya yung kwentuhan. Unang breakfast pa lang to. May mga ilan pa tayong pupuntahan dito sa Singapore. Ready ka ba ba? Ang tanong ako, ready pa ba ako? I'm always ready! Churra! Susunod, kapag sinabing Singaporean breakfast, marahil ito na yung nasa tuktok na listahan. Welcome to the legendary Hip Sun Long. It is famous for its traditional Nanyang breakfast of charcoal grilled kaya toast, soft-boiled eggs, and coffee goyo or coffee with butter. At mula 1974 pa sila nagbukas at hanggang ngayon ay dinadayo pa rin sila. Okay pare, next food trip natin. Ki, nasaan tayo ngayon? Ba't ang haba ng pila dito? Andito tayo sa sikat na Hip Seng Leong. Para siyang kopitiam or coffee shop na old school since mga 1970s pa. So, yung setting niya, hindi siya nagbago. O parang Binondo nga. Alam mo yung mga lumang cafeteria sa Binondo. Yeah. Ano talaga din, no? Like, maging honest tayo, very touristy talaga siya. Naging touristy na lang siya after ng COVID. Kasi naging parang dumami trending yung ganyan. nag-trending siya. Pero before, chill lang naman siya. Pero ano yung dapat, like, ang mas order dito para sa'yo? Yung butter coffee nila, para siyang strong black na Singapore coffee, local coffee, with butter. Yun. Tapos yung charcoal grilled na kaya toast nila. Okay, Which hindi mo okay. na masyadong makita ngayon kasi yung mga kaya toast ngayon, puro crispy na, crispy fries. Boss, medyo mahaba na yung pila. Pumila na tayo.
Okay, Pops, so malapit na kami dito sa pinaka-ordering section. Ano, Pops, kaya pala matagal din yung pila. Medyo nagigets ko. Kasi literal, si Uncle, which is anak no, Anak siya. yun nga ng- kaya. Ano ko bang ba't medyo matagal yung pila? Sabi, may kinikwento sa akin kanina eh. Yung sikat nga kasi, parang old school siya. Tapos merong matanda talaga dito yung tatay niya. Eh kaso medyo masakit na yung legs niya ngayon. Oo. So itong anak na yung nagtutuloy ng negosyo nila. Dalawa na lang sila ngayon, kaya ang haba talaga ng pila. Pero talagang dinadayo to. Kasi literal, Pops, sa kanyang bibigay order, tapos literal, siya rin yung gagawa. Kaya medyo matagal na. So, mayroon siyang personal banter. May personal relationship ka talaga sa kanya. Kaya medyo matagal talaga yung proseso. So, dito, old school pa rin paggawa ng kape. Parang sa Iloilo, yung medyas pa rin yung gamit nila. Tapos maraming klase ng kape na pwede mong i-order, maraming versions. Tapos okay, no? Ginigrill, no? May pakita ko sa inyo. Meron din dito yung pinakakaya bread nila, yung toast. Ginigrill nila. So, literal griller talaga. Yung pang ano ng yempo, ganun yung gamit nila. Anyway, wait lang tayo saglit. And then, tingnan natin kung maka-order na tayo. Boom! Here we go, pare. Nandito sa legendary Sang Leong. Hip Sing Long. Ibang klase yung vibes. Gusto ko talaga eh. Yung, kala mo wala ka sa Singapore ngayon. Feel mo sa Binondo, Chinatown ka. Para Very siyang old school. Kita mo naman. museum. Kahit yung tabi namin, parang tiles ng lumang banyo. Ganon. Then gusto ko yung action dito. Like yung pila. Pipila ka talaga. Papanoorin mo talaga si Uncle. Yeah. Parang, Very entertaining siya. para siyang may personal performance para sa'yo. Mula natin sa kanila. Yung sa akin, ano to? So ito yung kopi kuyu. Okay. Parang in Hokkien yata. Ibig sabihin, coffee with butter. Okay. Kaya pala yung texture niya, medyo parang melted na ano. Ayun, medyo mas creamy siya. Thicker, kumbaga. Yung sa'yo naman, Sa akin, yin yang. Mix siya ng kape tsaka ng tsaa. okay. Sige, tikman natin. Cheers. Cheers. Oh, wow. Oh, sarap ah. Nakainom na ako ng kape ng ano yun, ng Singapore yun. Ito, definitely darker yung flavor niya. Yes. Mas chocolatey. Fruity, wala eh. Robust. Sobrang dark talaga. Robust, exactly. Parang very roasted. Pero ito, fattier texture. Correct. Maybe with the Rich. butter. Oh, rich. Rich. Galing. Try mo yung yin yang. Oh, sige. Mga OC dyan. Sabi mo, ba't siya nakainom? Ang tagal lang kami friends. 2018 pa lang. Ay, ang galing. Ito naman nga yung lasa nung sa Tetarik. May lasang tsaa, may, di ba? may suntok ng ano, may suntok ng kape. Pero mas para sa akin mas tea siya. Correct. Oh, ewan ko lang ako, ikaw ba? So ako kapag ayoko na masyadong matapang na kape, gusto ko yung ganito para balanse lang siya. Galing. Sabi Diba? na ito ah. Sige, punta na sa mga pagkain natin. Anong gusto mo simulan? Eh doon tayo sa traditional na pinunta natin. O sige. Paano ba kainin to, Ki? Butter toast. Actually, ang gamit nila dito parang may margarine din siya. So, cold Okay. butter siya na magme-melt kasi mainit yung toast. Game. Then, i-break natin yung egg. Alam mo, may mga health conscious na uncle dito. Oo. Etong egg lang, ini-slurp nila. Walang kaya butter toast. Ganun ba? So, Ang protein lang, no? normally nilalagyan ng toyo, pero maalat naman na yung butter. So, pwede na to. Yan na yung perfect bite. Yes. Okay. Cheers. Ang sarap nung kaya. Matamis, creamy yung kaya. May coconutty vibe. Exactly, Basically, yung kaya para siyang latik eh. Yung lalagay sa suman. Correct. Yung parang roasted, darker na sweetness. And then, ang sarap din naman. Basically, yung pagka-toast niya, di ba? Typical na toasted bread lang din naman. Pero chewy siya. Chewy siya. Chewy siya. And then, ang ganda nung dagdag ng itlog. Extra creaminess, extra protein basically. Sarap. Pero di ba maalat na yung Kalat butter? na eh. Okay na rin ako. So bagay siya, talaga sa dark Oo. na kape. Sige, isa pa. Cheers. Matapang nga to, no? Matapang nga to. Tsaka to, breakfast, merienda, dessert na rin siya. So makikita mo all over Singapore, maraming mga kopitiam or coffee shops. Oo, exactly. Like, di ba sa mga call centers, like, yung mga ganitong klaseng pagkain, hindi lang dito like yung mga call centers, may mga typical na ganitong klaseng kapihan talaga. Yes. Sige, mayroon pa tayong dalawang putahe dito.
Ito yung curry puff ba? Curry puff. Curry puff. Yes. Yung dalawang klase to. Simulan natin sa sardines. I-break natin in front of the camera. In 3, 2... Okay, oh nice. Okay. Meron ka ba? Meron ka. Sardines, Meron ka naman na yan. sibuyas. Sige. So, sardines tsaka Bigyan kita konti. Ayan, kuha ka naman. Yan, meron na. Salamat Sabihin sa mo, sibuyas. Oo, salamat sa sibuyas. Cheers. Oh, wow, matamis. Yung onion yun. Yung onions, oo. Manghang. Nganghang. Pero alam mo, ang sarap ng quality nung ano, nung pinaka-empanada, yung pinaka-bread, yung dough. Flaky. Just very, how do you say this? Fragile. Ang fragile niya. Pag Flaky. dumapo sa bibig mo, actually, pag ginawa ka mo na ng ganyan, durog na. Tsaka laking bagay na they make it on the spot. Nakikita mo ginagawa nila yung hulma, tapos pina-fry nila. It adds to the experience. Speaking of fry, ang ganda kasi pinito siya sa mantika, pero walang bahid ng mantika. Dry na dry siya. Yeah. Galing. Hindi siya yung best version ng curry puff, pero for foreigners or tourists na first time, this is a good start. Ah, ganun ba? Yeah. Sige, next natin. Ito yung potato curry puff. Ingat ka, baka biglang tatakot ka ba? Yun. Oh, nice. Meron pa naman ako dito. So, may mga patatas siya. Titikman natin. Ano this one? Mas crunchy. Parang samosa. Correct. Exactly. Oo. The cumin, the spices, the Indian spices, the curry flavor. Sarap. Pero ang difference kasi kapag mali ang gumawa ng curry puff, mas less spicious siya. Kasi yung sa Indian samosa, talagang very heavy on spice. I mean, hindi in terms of heat, in terms of yung spices na gamit. Tapos pag kinain mo siya ng mainit pa, sobrang uusok na talaga yung bibig mo. Pero you can still taste the spices, the curry. Galing. Sarap, sarap. Sobrang crunchy. Sa'yo lang, anong medyo, kahit pa paano nakita mong difference between eating breakfast sa Singapore at sa Pilipinas? May pagkakaiba ba? O medyo similar din naman? Yung breakfast kasi nila dito, very light lang. Ganito lang, mahilig sila sa tinapay actually. Okay. I mean, Pinoys din naman mahilig. Marami tayong panaderia, pandesal. Pero most of us would start with silog. Exactly, oo. Dito, unless medyo mali yung ethnicity mo, then people would start with nasi lemak. Yung pagkakaiba, mas heavy sa atin. Correct, correct. Okay. Pero Paps, hindi pa natatapos yung breakfast tour natin dito sa Singapore. May isa pa tayong pupuntahan at medyo bigatin din daw yun. Yes, very sikat na Michelin Oh, tayo star. paligoy-ligoy pa. Uy, ha? Correct. Hindi ko alam yun Favorite ko to na noodles. At ito ba? Anyway, sige. Sure. Okay, Pops. Nandito sa huling breakfast food spot natin. Key, where are we right now? So, nandito tayo sa Hill Street, Taiwan. Pork noodles sa may Crawford Lane. Michelin star to. Nag-iisa lang siya. What do you mean nag-iisa lang? Kasi yung kamag-anak niya kasi nag-open ng katunog ng name. Pero Michelin bib lang sila eh. So nako-confuse yung mga turista, even the locals. Pumupunta sila doon assuming na Michelin star yun. Pero ito lang, nag-iisa lang tong branch na Okay, to. okay. So famous sila sa bak choy mi, which means minced meat noodles. So para sa mga Pinoy na nanonood, para siyang dry version ng bak choy. Uy, okay. So, Okay. bacho, I think yung mga Chinese din sa Iloilo, kaya nila nasabing bachoy. Kasi baboy, bacho, Oo. minced meat. Ang bak choy means laman loob eh, parang ganun Oo, eh. parang ganun. So, may mga liver parang din siya, ganun din. pork. Iba din Yes. yung haba ng pila eh. No? Ayan, so katulad nito, pipila ka talaga. Anyway, maganda sa pinupunta natin yung may mga pila, pero sama ko sulit naman. So feel ko this time, itong last food spot natin, medyo bigatin siya. Anyway, pila tayo. Gusto mo yung ramen noodle Oh, sige. Then the mikya, the soup mikya. Okay, Pops. So dito na yung na-assemble yung noodles natin. Ito yung ating noodle master. Okay, noodles goes in. Para nilagyan ng wontons.
Okay, Pops, last breakfast na. Actually, technically, it's not breakfast anymore because it's 12:52. Actually, dumating kami dito, feel ko, mga 12:05. Ganun kahaba yung pila. Ayun ako. Okay, sige Ki, dalawa yung klase noodles natin. Ano pagkakaiba nito? So, pareho lang silang bok choy mi, mincemeat noodles. Isang dry, isang soup. Okay. So, yung soup natin, yung noodles niya is mikia. Para siyang thin na Okay, ramen okay. noodles. Yung dry is mipo. Flat siya Flat noodles. na curly. Sige. Alam mo, tikim mo tayo sabaw? Yes. Sige, pares lang ba to? Same lang, pero iba yung, kasi ito mas Adi, mixed sige, na siya. makuha muna ako dito konti. Oo, tama ka nga. Para siyang Batchoy nga. Oo. version nila ng bok choy. O, alam mo yung ano? Alam mo yung lasa ng parang pork grinds o chicharon na tunaw? Yeah. Parang ganun, very porky. And then parang may mga tidbits ng karne. Parang siya, may konting anggo. Yeah. Galing ha. Parang batchoy nga talaga. Sige, try mo yung sayo. Kasi yan, spicy yan. So, makikita mo below. Oo. Meron niyang seasoning na Oh, nice. Oo nga, mukhang manghang. may chili, Yun, no? may black Yan vinegar. ang gusto natin. Nakakatawa. Amoy na amoy ko yung yung chili. Sige, tapos may mga pork, giniling tayo. Parang may wonton dito. And then ito, parang may daing. Daing ba to? Yes, parang ganun. Oh, parang Salted daing. fish. Salted fish. May meatball. Sige, haluin. I wanna taste all of that. Haluin natin. Cheers! Oh, wow! I'll be honest with you. First time flavor sa akin. I've never eaten na kahit anong klaseng noodles na ganito yung flavor profile niya. Tama kayo. Black vinegar lang ang lasa mo. Kakaiba. And then spiciness, to be honest, very tolerable naman. Hindi naman sobrang Yeah. parang, kala ko parang Sichuan na, alam mo yun, ubo. Hindi naman. Hindi siya mala. And then may mga pork giniling na nakasama doon sa noodles na yun. And most Chinese Singaporeans, ito yung comfort food nila. Bok choy mi. Like, kung nwari mag-abroad sila or magbabakasyon sa labas, pagbalik ng Singapore, ito yung hanapin Ang nila. ganun na. Yung pork liver din nakakatulong. May mga slices din ng pork na karne mismo. And then yung noodles natin, chewy, pero not so tough. Alam mo yun? Try namin wonton. Cheers. Sarap. Ako lang ba parang may sesame rin siya? Parang meron. Parang no, parang may sesame oil. Oo, sesame oil. Sarap, panalo ah. Tsaka yung difference nito, may mga seaweed siya. Parang may touch ng Japanese. Ito naman yung may sabaw. Yep, soup version. Sige, kuha Kasi ko. yung noodle niya, ayan, makikita mo. Oh, mas parang manipis. ramen. Okay. Cheers. Magkaiba sila. Diba? Buti na lang in order natin magkaiba. Alam ko parehas lang sila na ito pagkaiba may sabaw lang. Pero iba, magkaibang lahi sila. Parang mas ramen siya, no? Para siyang batchoy na mami. This Yes. one, ibe. Parang ito talaga, alam mo parang linuto talaga ng mga taga Canton, China. Parang, alam mo yun? And hindi siya sa Pinas kasi pag noodles lagi yung may soup. Oo, Diba? ito hindi. Or noodles na stir-fried pag Oo. dry. Ito talaga... Saucy lang, oh. oily. Basically, Yes, yes. oily lang. Sige, try natin tong parang daing. Okay, cheers. Ang harap. Ang harap. Parang chicharon na isda. Dito, may labuyo tayo. Lagay ko rin dito. So, what sets them apart, kaya sila naging Michelin star, Ayun kasi nga. high quality yung ingredients nila, consistent talaga. Kahit anong visit mo, same yung lasa. Tsaka yun yung sabi mo, di ba may mga gumagaya sa kanila na parang ginagaya ng pangalan nila. Pero katulad nung katabi nito, literal, halos magkapangalan sila, pero yung pila nandito sa pinilahan natin. Correct. Kasi siya yung anak nung original talaga. At tas yung isa anak sa labas. Joke lang. Kumbaga, Gumawa ng chismis. so siya lagi yung nagluluto talaga. So ganun kasi dito yung mga lokal na Singaporean. Kailangan yung kilala nila na, yung alam nilang alam gawin. Gets. Okay, cheers.
Malays are Singapore's second largest ethnic group, making up approximately 13.5% of the resident population. They have a long history in the region, predating Chinese and Indian migration during the colonial era, and they are descendants of the people from the Malay archipelago. At ngayon, nandito tayo sa marahil na pinakatanyag na food market para sa mga kapatid nating Muslim. Welcome to Geylang Serai. Boom! Pare, isang magandang umaga. Nandito pa rin tayo sa Singapore for this episode. Gagawin natin isang ultimate halal food tour. Muslim food tour dito sa Singapore. Paps, sa mga nakailan, nakita nyo, nag-Old Airport tayo, Chinese food tour yon, nag-Teka Center tayo, Indian food tour naman yon. Dito naman, sa isang hawker center na tinatawag na Geylang Serai Food Center, nagbebenta sila ng iba't ibang pagkaing halal. Basically, Muslim food or Malay food. So, it will be interesting kung gaano karaming Malay food o ano-ano mga Malay food o Muslim food or halal food yung pwede natin makita dito. Huwag tayo paligoy-ligoy pa. Literal, ito na yon. Tara! Okay, Pops. Unang food trip natin, simulan natin sa isang legendary dessert or snack dito sa Singapore na tinatawag na puto pring. So basically, ang puto pring is a kind of rice cake, glutinous rice cake na may guca melaka. Yung guca melaka, melted coconut or melted palm coconut sugar siya. So dito makita mo yung aksyon, may mga stainless steel siya na nilalagay yung pinaka rice flour natin and nilalagay ng guca melaka, pero dito may ibang flavors din sila. Ito yung tinatawag na Hague Road puto pring since 1930s pa. So itong stall na to na feature sa Netflix at may ibang branches sila sa Singapore. So, itong pagkain na to, masasabi talaga nating very traditional Singaporean food. At yan, tuloy-tuloy lang yung aksyon. Huwag na tayo paligo-ligoy pa. Umorder na tayo. The guca melaka and what? Chocolate? Okay, chocolate. Parang Japan na. May ano sila. Okay ah. High-tech. Parang Japan. Try na natin tong ating puto pring. Natikman ko na to dati sa Malaysia. Yung tong puto pring. Pero sabi, dito talaga sikat to. Itong Hague Road puto pring. Simulan natin sa kanyang classic. Ayan, ito yung pinaka puto pring natin. So, itong flavor na to dalawa. May chocolate tsaka guca melaka yung classic. Alam mo yung tsura niya, no? Para siyang kutsinta. Diba? Basically, para siyang kutsinta. Medyo pricey lang siya. Kung sa pesos na, sa 205 pesos na to. Sige, tikman natin. Cheers! Grabe. Oh, wow! Grabe yung coconut sugar. Napatanggal ako ng salamin dahil dun. Basically, kung lasa ng coconut sugar, ganun-ganun lang din naman. Very dark, sweet flavor. Yung tamis niya hindi rin sobre. And then, I love the texture ng puto pring. Akala ko medyo chewy siya dahil rice cake siya, pero hindi. It's just dissolved sa bibig mo. Parang siyang hibla-hibla. Parang siyang mga rice grains. Parang biryani, alam mo yung ganun? Hibla-hibla. Hiwa-hiwalay siya. Tunog sa bibig mo. And then, that shredded coconut. Ang sarap. Okay, this time gusto ko i-try yung chocolate. Cheers. Nanalo yung chocolate. Milky, chocolatey, gooey, sweet. Perfect. Yung nyog ang galing eh. Nagbibigay ng extra alat. Bagay ganun. Mas natripan ko yung chocolate kaysa sa guca melaka. Diba? Kakaiba. Sinimulan natin sa dessert. Okay, nagigets ko naman. Baka ito pinipilahan. Masarap sa masarap. To be honest, parang medyo bitin lang ako. Alam mo, maubos ko na. Nice. Anyway pare, nasa baba pa lang tayo. Sa taas, alam ko mas marami pang pagkain. Proceed tayo next food trip. Geylang Serai Market is a vibrant two-story market in Singapore. It is a central hub for the Malay community, featuring a wet market on the ground floor and a hawker center on the second floor. The ground floor sells fresh produce, spices, and halal meat, while the upper level offers a wide variety of delicious Malay and Indian Muslim dishes. Ready to eat? Ready to order. Kaya naman talagang isang underrated to na tourist and culinary destination. Halika, hanap tayo ng next food trip natin. Yeah, nasi lemak. Thank you.
Okay pare, it's time to devour our first like main meal of the day. Nasi lemak, syempre. Malay food dito sa Singapore, one of their best dishes or national dishes din nasi lemak. Bukod sa Malaysia, syempre dito sa Singapore, one of their best dishes or national dishes din is nasi lemak. Ayan, so pakita ko sa inyo. Alam mo, gusto kong tikman muna itong fried chicken nila. So may dalawa tayo dito, may wings. Ito, tikman natin, cheers. Malasa. Makriyumin siya. Malutong yung balat. Juicy yung loob, bago luto pa. Then, gawin natin, kuha na tayo nung pinaka-nasi lemak natin. Ito yung dilis or ikan bilis. Lagay natin sa kanin. Kuha tayo ng itlog dito. Itong itlog, idip ko sa sambal. At spicy sambal. And then, lagay ko sa kanin natin. Wala. All others bite, pare. Ang saya. Ang sarap na sambal. What a quality nasi lemak. Sobrang aromatic ng kanin. Yung coconut as in infused na. Very moist din siya. Compare sa ibang nasi lemak na nakakain ko, ito sobrang moist ng kanin. And that crunchy, salty na dilis natin, yung sweet, spicy sambal, yung itlog, perfection. Gusto kong gawin, i-dip natin tong chicken natin dito sa sambal. And then, let's take a bite. Paguli mo ng nasi. May marereklamo ka ba sa authentic nasi lemak dito sa Singapore? Ito $5 lang din ito. So isipin mo, kasing presyo lang ito ng puto pring. Ito may manok ka na. Pero alam mo yung nag-stand out dito, pare, yung sambal. Pwede kong ulamin yung sambal pa lang. Every bite of this nasi lemak just brings me happiness, pare. Sabi ko sa'yo ito Singapore, festive of flavors Patitikman mo lahat ng gusto mo. Patulad ng nasi lemak. I mean, ang daming nasi lemak dito pero good choice to. One of the best na tikman ko, kahit sa Malaysia. Kasama to sa one of the best na tikman ko. Okay, ngayon gawin natin, ikot-ikot tayo, and then hanap tayo next food trip na pwede natin makita dito sa Geylang Serai Food Center. Okay pare, tikman na natin itong mee rebus. Sabi, must try daw to dito sa Singapore. Ito, alam ko, Indonesian Malay food to, pero never ko pa na-try. Nag-Indonesia na tayo, nag-Malaysia na tayo, pero never ko pa na-try itong mee rebus. And it's fun na dito ako sa Singapore, first time matatry ito. Alam mo, gusto ko, teka lang, pakita ko sa inyo. Okay, medyo nakakagulat na makapal yung texture ng sabaw. Akala ko medyo watery o soupy. Pero hindi, parang gravy, Tikman ko muna yung sabaw. Cheers! Di ko in-expect na ganun lasa niya. Just a starchy, thick, peanutty, very sweet, and a little bit of peppery and garlicky. Oh, wow. That's freaking delicious. Ang sarap. Okay. Ngayon nagigets ko, bakit siya pinapartner with satay? Tikman natin itong satay natin. Ito, beef satay ito. Cheers. Oh, manamis-namis. All the spices, very smoky, malambot. Delicious. Okay, patakan natin ang kalamansi. Then this time, haluin natin. Oh, nice. Look at that. Oh, this is like an Indonesian sweet style ramen. Look at that. Okay, pare, let's dig in. Cheers. Oh, wow. That's freaking painfully hot, pero ang sarap naman niya. Noodles natin, typical na egg noodles sa makapal. Sobrang chewy. Masarap ng addition ng kalamansi. No fried salads din pala. Nandun. Ang sarap. Ang gusto ko try, kuha ko nung sili. Yan, sili. Okay, cheers. Kaya, nung nga, ay gano'n tikman to, sarap. Mee rebus. Or such an amazing food. And then, habulin mo ng satay. Tapos,
Bully yung noodles. Yum, yum, yum. Ito may cucumber tayo. Isa pa. Ngayon nagigits ko na bakit must try itong ribos na to. Lalo itong stall na to. Alam ko sikat na lang talaga to eh. Itong Geylang Corner Food Stall. Parang Indonesia. Parang sa Indonesia ngayon. It's a festive of flavor sa bibig ko. Anyway pare, lakad-lakad pa tayo. Hanap tayo next food trip. Okay, Pops, so nakakatuwa ngayon, mas dumadami na yung tao. It's a Sunday ngayon and lunchtime na. At sobrang jam-pack na. Yung ibang stalls sa kanina walang pila, ang haba na ng pila ngayon. So dito nakakatuwa, kasi bukod sa Malay cuisine or Indonesian cuisine, medyo na-mix na eh. Dahil siyempre sa Singapore may mga Chinese din, may mga Indians din. So somehow, yung mga putahe nila dito, mix-mix na, may mga kanya-kanya influence. Katulad nung nakita ko, tulad ng susunod na pupunta natin, nakita ko, basically halal siya, pero Indian food siya. Anyway, punta na natin. Hey, wala bagi. I've got one dollar. Jacket, mami. Okay, Pops, so ito na yung mga pagkain natin. Gusto ko simulan dito sa parang dosa nila. Ang tawag nila ito, dosi. Diba? So ito, Indian, Malaysian mixed food na siya. Alam mo yung itsura niya, mukhang dosa, pero mas iba yung texture. Parang mas fluffy siya. Tikman muna natin ito. Oo nga, mas makapal siya kaysa sa Indian dosa. Yung asim nandun pa rin dahil sa pag-ferment sa kanya. Fluffy, crispy. Kasi ito palang malasa na eh. Okay, this time gusto kong gawin. Kuha na tayo nito. And then, lagyan na natin ng chutney. Ito parang yellow chutney. Ayan, lagay natin dito sa parang orange na chutney. Itong curry na chutney. Cheers! Basically, parang Indian food lang din talaga. So, kung gawin may chili powder dito. Ayan. Tapos dip natin dito sa coconut chutney natin. Okay, cheers! Panalo yung coconut chutney na. Yung dosa, sobrang underrated din. Very filling. Simple. Pero masarap. Mag-hot teteric break muna tayo. Nice. Sweet. Tsaka flavor nandun. Very milky. Delicado. Dahil ang tamis nito pero masarap pa rin. Lalo na ngayon, napakalakas ng ulan. So parang mas mapaparami ka talaga ng teteric. Next, meron tayo tinitawag na apom. Ito kakaiba. First time ko ito matitikman. Kukutsarahin ko na to. Itsura niya, para siyang crepe. Nagawa sa coconut. And then, sobrang moist and fluffy. Tapos sa ilalim niyan, parang may coconut milk. Or basically, coconut milk na ata to. Sige, gawin ko. Kuha ako. Ayan. Ay, hindi. Actually, tikman ko muna to as is. Parang ito, this one may coconut essence siya. Mas manipis. Tapos yung labas niya, yung outer layer niya, malutong. As in, malutong na malutong. First time. So parang siyang glutinous rice na may coconut. Actually, hindi ko alam kung ano itong orange na to, pero dito may gata. Ayan, hindi ko alam kung ano to. Pero lagay na natin. Tapos may coconut milk din tayo dito. Hindi ko alam kung tama itong ginagawa ko. Cheers! Oh, wow. Yung orange. Matamis siya. Parang siyang sweet, fruity, syrup, parang ganun. And then yung gata. What is gata? Kung lasa ng gata, ganun lang din naman. Kakaiba yung orange na to, ha? Pa-comment down below ano tong orange na to. Hindi ko alam eh. Then habulin mo na napakainit na teteric. Wala kang pwede mareklamo, pare. Udang? Yeah. Okay, Pops. So, meron tayo ditong tinatawag nila na baday o baday. So, pero siyang savory pastry. Tapos itong bestseller nila is itong hipon, no? Parang okoy. The vlog. Thank you. Thank you so much. Baday, baday. Baday? Udan baday. Baday, baday. Okay, thank you. Okay, Pops. So, ito yung baday natin. Ang init, grabe.
Sobrang bagong luto. Oh, wow, ang init. Oh, look at that. Parang, alam mo yung feeling niya? Parang yung hipon nahulog sa ano, sa kumunoy ng semento, yung hinahalong semento. Kasi ito yung kinalabasan niya. Sige, Pops, look at that. Ang init, grabe, sobrang init niya. Sige, tikman natin. Oh, init. Wow. Basically, it's a salty donut. Sobrang malaki, sobrang malaman. Problema lang dito, medyo mamantika siya. May natikman akong ibang baday dito na hindi mamantika. O dahil bagong luto. Pero ang ganda ng texture. Malutong sa labas. Fluffy sa loob. Hinihipon natin. Pwede mo nakakainin kahit yung balat. Pero, dito, ang ginagawa talaga, kapartner mo ng sili, itong baday natin. Sige, kagat muna tayo sili. Kagat muna tayo sili. Nakita ko, umabala sa katabi ko, nakita niyang kumagat ako ng sili. Napareact siya. Napaanigma siya dito. Napatap siya sa chest niya. Napaanigma siya. I mean, definitely, yung sili nila, ano, parang mas makangang nila buyo sa atin. Oh, it's gradual climbing, yung hotness niya. Pero bagay. Anyway, Pops, hanap tayo next food trip. Okay pare, next may nakita ko ditong halal na soup kambing. So basically, kambing soup. So maganda dito, Pops, iba't ibang klase ng karne ng kambing pwede mong matikman. Pwedeng utak, pwedeng ribs, pwedeng dila, pwedeng legs. Pero yung kakainin natin, feel ko, gusto ko tikman yung ribs nila. Okay, thank you. Makan. Rice, bread. The bread. I'll try bread. Sorry, friends, many Filipino friends. the You're the owner? Owner? Ay, Pops, makita mo, dito yung iba't ibang klase ng karne. Dito chino-chop, dito hinihiwa-hiwa. Ito yung pinaka-soup kambing natin, pare. Look at this. Tama lagi dulu. Okay, Pops, hindi ko alam, pero dito ako pinaupo ni Mami. Kaya yung mga friends ko ngayon. Hello! Assalamualaikum! Hi! Ito yung mga Dabar Cats ko for today. Diba? Parang mga youngsters. Okay, makan. Yeah, makan. Sedap. This looks sedap. Okay, pare, let's dig in. Tikman na natin tong soup kambing. So, ito $7. Free-upgrade na pala nila to. Si Mami mabait, kinausap niya yung may-ari. Sabi niya, lakihan mo na. Sige, alam mo, this looks very thick. This looks viscous, makapal siya. Sobrang, ngayon lang nakita ng soup kambing na sobrang kapal. Sige, tikman natin. Nice, ha? Tidak mai? Oh, nice, sedap. Yeah, spicy, good. Oh, nice. Alam mo, sobrang ma-ginger siya. Sobrang ma-ginger na sobrang kapal. Ang rich niya. Oh, yeah, yung anggo ng kambing nandun, definitely. All the spices, ma-pepper din siya. Alam mo, unang kain mo, para kang kumakain ng maanggo na lugaw. Alam mo yun? And definitely, it's really spicy. Oh, wow. So, parang may mga chunks na rin ng kambing. Kuha tayo karne. Ito yung pinaka-ribs. Ayan. Okay, cheers. Pandai dia minta tulang rusuk. Good. Tidak, leh. Yeah, tender, very soft. Lambot. Ang taba din. Tapos good quality kambing, pare. Ang kapal pero malambot. Ang taba pero masarap. Maanggo pero malinamnam. Wow. Ang daming contrast ng adjectives na. Grabe ang refreshing niya. Lalo na't naulan ngayon, ang lamig. Ang comforting. Tapos may kasamang bread yan. Idip natin. Try natin with bread. Yung bread, typical na bread lang din naman. Yun yung pinaka-carbs mo. Pero yung highlight dito, yung kambing, pare. Ang linamnam. One of the best versions ng goat soup na tikman ko. May mga
nilagang kambing, gula ng kambing, sinigang na kambing. Pero, may panlaban to. Ang sarap kasi yung natural odor niya, yung natural anggo niya, yun yung nagpapa-flavor din sa kanya. Ang sarap din ng fried onions, nakakatulong. Game changer to, ba? Game changer. Ang sarap. Okay, pare, dito nagtatapos sa ating ultimate halal, ultimate Muslim food tour dito sa Singapore. Sana nag-enjoy kayo doon, o 'di ba? Usually pa nagsi-Singapore, karamihan ng kinakain ng mga turista, Chinese food sa mga hawker centers. Sobrang daming mga Chinese hawker stalls. Pero at least this time, nabigyan kayo ng option na, uy, marami palang pagkain halal, marami palang pagkain Muslim dito sa Singapore. Katulad nitong Geylang Serai na hawker center, lahat dito 100% nagbebenta ng pagkain halal. So next time, if turista ka, pumunta ka ng Singapore, may option ka na pumunta ng ganitong klaseng hawker center, pwede kang mamasyal, pwede kang bumili ng mga damit, pwede kang mamalengke, at higit sa lahat, pwede kang kumain ng masasarap na halal food. Mag-subscribe ka na sa channel natin, The Chewy Show, second channel natin, Another Chewy Show. Ako si Chewy, dito sa Singapore. Nagsabi, stay safe, it's a good night, and goodbye. Bang! Bang! Alam mo yung bang dito, pag sa Malay, ang bang parang, kuya, uy, bang, bang, bang. Ganon. So, pag sinabing good night and goodbye, kuya. Ha!